Yun po yung una. Yung sa duplicates po, uulitin ko po, tanggalin na po natin yung 40 natitirang yan. No, na duplicate. No, so meaning, kung 40 ho yan, kalahati po siya ng mawawala, if I'm correct, no? So, magiging 20 project na lang imbes na 40. Same po dun sa multiple phases. Yeah. Ngayon po, yung pong red flag number 4, no? Ito po, importante po ito, no? Kasi, ang akin pong inutos dyan, nung yan po ay inilinis, na dapat, kung completed na ang proyekto noong nakaraang taon, at hindi lang nung immediately preceding year, halimbawa, in this case, 2025, dapat wala ng pondo yan. Pero, ang sinasabi po sa akin ngayon is, baka po yung project na nandyan, kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate, number 1. At ikalawa, kailangan po sabihin kung ano ba talaga ang kailangan kumpletuhin. Halimbawa po, no? Yung pong Kamagan-Yugan Bridge sa Cagayan. Malapit na po matapos yon. Ang budget po noon, roughly, I think, mga 2 billion. No? Pero, meron po kinakailangan na 260. I don't know if Kamagan-Yugan is here. So, I'm not sure. No? Pero, ang kailangan na lang po na 260 million doon ay yung mga approaches. No? Ibig sabihin, yung pong paakyat na lang, no, nung bridge. Kasi nga po, mukhang nung mga nakaraang taon po, ang sinasabi nila sa akin, either nawawala or nababawasan. So, yun po ang kailangan i-validate dito. At clearly, it is not transparent because it is the same project title. No? Kunyari po yan, yung mga nakikita natin. Construction of road, Barangay Pachawan, Eastern Samar, 30 million. Tapos ganun din, construction of road, Barangay Pachawan, Eastern Samar. Para po maging transparent yan, kailangan, unang-una, ano ba yung stations niyan? Di ba? Kasi kunyari, kung I'm assuming po, no, hindi ko po kabisado itong, like I said, no, tinatnang ko na lang po itong budget na ito, no. I'm assuming po, kung ang construction of road, Barangay Pachawan ay 10 kilometro, at yung 30 million ay para lang sa 2 kilometro. No? Kailangan po transparent tayo dyan. Kilometer X to kilometer X. Para po klaro na kilometer here hanggang kilometer here is needed to complete it. Pero ngayon po, hindi ganun ang lumalabas dito. Kasi hindi natin alam. No? Baka double-double na lang naman yan. No? Which we will not allow. So, yun na po, no? So, I think we have time naman po to work on this. But I think this requires field validation. At nandito po ang ating mga regional directors ngayon, naririnig nila ako. Kailangan po i-validate yan isa-isa. No? At malaman, bakit kailangan pa ng additional 80 million para dun sa pang-apat na project dito, yung sa Surigao del Sur. No? Construction of Islig Trento Bypass Road. Kailangan po natin gawing very, very transparent yan. At dito po, nakikita ko, hindi po transparent yan, Mr. Chairman. Thank you, Thank you po. Secretary. Well, Secretary, makikita natin dito, kasi like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So, hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer, magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan kasi parehong-pareho eh. Pwede niyang sabihin, gawin kong from 2 lane to 4 lane. Pwede kong gawin from 1 kilometer to 10 kilometer. Nasa kanya yung discretion. Pwede niya rin sabihin na pwede niyang gawin ghost project rin kasi nagawa na yung project, picturean niya na lang at sabihin, gawa na ho to. Diba? So in other words, with this, ito mga ganitong title, pwedeng mangyari another round of ghost projects. Do you agree? Absolutely agree, Mr. Chairman. Kaya nga po tingin ko, moving forward, yung level of detail po sa mga proyekto, kailangan nandyan. Alam ko po, malaking bagay na yung line item. Pero dito po sa nakita nyo ngayon, at nakita na natin ngayon dito sa 2026, kailangan po talaga mabago ito. Kailangan po detalyado yan.
Ayun, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin. Mr. Chairman. Secretary, actually, to be honest about it, nung nakita ko ho itong mga datos, next slide nga, Carla, nung nakita ko yung dami, next. Nung nakita ko ho yung dami, ito, we're talking about close to about 6,187 projects, no? Tapos ang costing niya 271 billion. Ang unang instinct ko ho, i-defer muna yung budget ng DPWH para malinis ho to no? Dahil kung hindi ho natin malilinis to, mauulit lang ho to in 2026 like what you said. Kung pareho yung title, pwedeng maging ghost project yun kasi may discretion na ngayon ang district engineer, no? But kanina narinig ko rin sinabi niya na you will let Congress decide. Opo, absolutely po. So, ang decision namin, pwedeng, number one, tanggalin lahat yung mga doble-doble, no? And then, ang pwedeng matipid natin dito, 271, no? 271 billion out of your 600 billion, that's 1/3. Mamaya ka, let si Senator Lauren to expound on that. Or kasi naririnig ko, sabi niyo rin kanina, iba continuation, di ba? I heard kanina na ibang mga projects continuation. So Ito po ang sinabi sa akin ngayon na it's possible na continuation. Pero kahit ako po, hindi ko naman alam yung mga proyektong yan. So kailangan po yan i-validate. Kailangan po yan i-validate. Yung sheer volume po ng mga proyekto ng DPWH is unimaginable. No? Ang dami po talaga niya. At kailangan po talaga i-validate yan. Pero para po sa akin, no, kung mamarapatin nyo po, kung meron pong red flag dyan, para lang makasiguro tayo na yung pera hindi mananakaw. We leave it up to the discretion po of the Committee on Finance, no, to deal with these projects. Pero ngayon pa lang po, makakuha po tayo ng listahan, ipapavalidate na po natin yan, no, para po makasigurado tayo. Pero to be quite honest, no, kahit yung validation na yan, hindi ko po i-vouch na 100% yan kung talagang validated yan ng tama. Kasi, alam niyo naman po, hindi po natin alam kung ano po talaga ang totoo at hindi. Lalo na pagdating na sa napakaraming proyektong tulad nito. Secretary, no, itong red flag 1, isubmit nyo sa amin yung exact station number ng bawat proyekto, exact technical, kung mayroong mga technical description yan, isubmit nyo sa amin, all 4,566 projects. Yung red flag 2 or 3, tatanggalin namin yung mga doble. In red flag 4, isubmit nyo sa amin yung technical description kung ito ay continuation. Tama At kung meron. Pero Tama kung hindi nyo masasubmit, tatanggalin rin namin yung red flag 4. Kasi on first glance, tapos na siya yung 2025 Bakit pa tayo magdadagdag in 2026? Tama po. So, we will expect yung submission for red flag 1 the soonest kasi tumatakbo na yung project. Pero kung hindi nyo masasubmit yung 1 and yung 4, we will remove 271 billion worth of projects. Opo. Opo, that is very clear po, Mr. Chairman. Okay. Kasi Thank you, narinig ko Mr. kanina, Chairman. sabi nyo, leave it to Tama the discretion. So that based on our analysis, yung 271 right now are all na doble, nag-reappear, yung iba ay Tama hindi po. mahanap kasi walang station number. No? So, yan ang may save natin. Tama Mr. po. Chairman. We agree, Mr. Chairman. Yeah. Only on that point, Mr. Chairman. Sec Vince, sinabi ko kanina trust, 'di ba? Trust. And it's hard to build trust. You earn it, 'di ba? Hindi naman ano 'yan, hindi naman just because bago ka, bago team mo. But kailangan din ng period kasi of honesty or idealistic pragmatism. So for example, one reason on the negative side, one reason na meron kang isang 70, isang 80 million kasi ayaw nila umabot ng 100 million kasi sa region mapupunta yan. Okay. So that's the bad side. But we were discussing in Malacanang, no, in a official formal meeting. You weren't there yet, no?
na minsan, for example, no, yung project napakahaba. At pagka ginawa mong full, wala yung pera for that. At kahit ilagay mo, 2 years matatapos. Pero pag ginawa mo yung phase 1, dito magsa-start sa south at 50 million, phase 1. At yung phase 8, 50 million na sa north, mas mabilis papunta doon. So, yun yung dalawang extreme ngayon. Yung isang extreme, magpapalusot na magpapalusot, you're back to square one. But the other extreme is, we don't put the right nomenclature, we don't explain to people, this is good for us. Diba? So for example, I don't know which of those projects, diba? But if there's one project there, katulad nung sinabi ko, kasi nga gusto nilang, o kaya iba yung probinsya dito, iba probinsya, just so that matapos, ganon. Diba? So yun siguro, if we have to change some nomenclatures for the final, even yung ano yung eksaktong saan ilalagay, etc., no? We want to know where, pero there are contingencies pagka ginagawa na yan, ha? Kasi kung hihintayin mo pa yung soil testing at everything nung ganyan, 2 years kang walang gagawin. So on one extreme, validate and do. But the other extreme, don't stop those other projects that you know na kailangan talaga. Thank you, Chairman. Mr. Chairman, if I just may respond to that, no? Tama po yun, no? Dapat po talaga tuloy-tuloy ang trabaho ng DPWH kasi kailangan po ng mga kababayan natin yung mga proyektong ito, no? Kung kali yan, kung tulay yan, kung ano man yan. Pero, tama po na dapat we always err on the side of caution. No? Na kung merong questionable dyan dahil ang gumagapas, kumpleto na yan, at biglang pupunduhan na naman ng bago, you always have to err on the side of caution. Kasi ang kailangan po nating masigurado, hindi na nakawin ang pondo. At wala pong opportunity para nakawin ang pondo. Pero dito po sa pinoint out ng ating chairman, tama po siya. No, we have to err on the side of caution. No, kaya po kung ito'y, ang importante po talaga yung ma-validate at gawing transparent, no? Kung yan ay continuation, ilagay na continuation yan. Kung yan ay kulang ng 3 kilometro, 5 kilometro, 10 kilometro, ilagay po na kulang ng 10 kilometro, o 3 kilometro, o 5 kilometro yan. Pero dito po sa nakita natin, na pinakita po ni Chairman Gatchalian, hindi po klaro yan. So, kailangan po talagang klaruhin yan. And we have to always go on the side of question dahil pera po ito ng taong bayan, hindi naman po natin pera ito. You, Secretary. And yung sasabit nyo sa amin na station number and other technical description, I consulted with our secretary at ilalagay namin as annex to those projects. Kung meron, no? Kung wala, then we have no choice but to remove those projects. So, Agree po. importante yung station Mr. Chairman. number para mahanap nung mga ano natin, mga constituents rin natin. Kasi ito nga, ito ipapublish to Pag na-approve to, ipapublish through the GAA, pero hindi nila alam kung nasaan So anong use ilalagay natin yung pangalan ng road, parang pangalan ng barangay, pero hindi naman nila mahanap kung saan o gaano kahaba. No? So yun yung direction to make the GAA more transparent. No? So i-attach namin with through an annex. Sana masubmit sa amin on or before Sunday. Kasi next week, or Monday next week kasi papasok na kami into reconciling the budget Sasubmit nila yung mga station numbers. Oo. Mr. Chairman, makukuha naman po natin yung listahan ito, no, ngayon. Just we can Yeah. provide Thank you very much po. with the list. Thank you very much, Mr. Chairman. Yeah. Chair. Allow me to express my appreciation for your 271. And I discovered it was young female interns na matatalas daw ang mata na nakakuha nun. Sino ba yung mga ano? Sabi ng mga staff mo. So, sigurado ko marami ka pang makikita. Kasi, and I would like to express my appreciation to Sec Dizon for giving the chair and I would like to share the information with the permission with the other senators of the soft and the hard copy of the NEP and the GAB which you gave us, no? Yeah. And a manifestation earlier that we discussed with the chair would be the details of that, because what we have now, and thank you for this, thank you po, Attorney Conti, Yusek Conti, ito po yung HGAB na nanggaling sa NEP. Pero totals lang po, and pursuant to what the chair did was to look at
possible